dito sa ating topic, ito pong tungkol kay Duterte, ano? 'Di ba nung isang araw nung Sunday nagrally sa Davao, ay talagang grabe yung mga binitiwang mga akusasyon ni Duterte kay Marcos Jr. Unang-una ano daw 'to? Adik daw. Ang ginamit nga eh. Ang ginamit nga bangag. Mayroon daw tayong adik na presidente. Sabi, kayo lang. Anyway, so yon, sabi ni Duterte, adik daw ang presidente, bangag. Bangag. Ngayon, sinagot yan ni Marcos Jr. Bago pumunta ng Vietnam, ambush interview kay Marcos Jr., sinagot yan. Ang sabi ni Marcos Jr., ano yan? Baka naman epekto lang yan ng fentanyl, parang ganun, ano? Kasi nagpipintanil nga si Duterte. So, baka daw epekto yan ng fentanyl kasi nga ano daw, grabe daw ang side effects ng fentanyl. Yun yung ano, ganun lang kaiksi yung sinabi ni Marcos Jr. Tapos, yung sinabi ni Duterte na may ebidensya siya kasi nung panahong mayor siya, pinakita ng PDEA yung listahan ng mga nasa drug watch list, ano? Yung drug watch list ng PDEA, nandun daw si Marcos Jr. Pinakita daw yan sa kanya ng mga kaibigan niyang PDEA nung mayor siya. O yan. Ngayon, ang nangyari, yung PDEA nag-presscon, saka yung PNP. Nag-presscon yung PDEA at PNP. Pinabulaanan, wala daw na pangalan ni Bongbong Marcos Jr. na ito'y nasa watchlist nila noon pa man hanggang ngayon. So parang magkabilang sampalang inabot ni Duterte noon, ano? Una, sabi niya may lista ang PDEA. Ay sabi ng PDEA wala. Noon pa man hanggang ngayon wala sa lista. Kahit noon daw. Wala silang ganung lista na nandun si Marcos Jr. So ngayon, biglang nag-presscon kahapon si Duterte sa Davao. Nag-presscon mga kabunyog si Duterte kahapon sa Davao. Kaya marami na namang sinabi si Duterte, muling umatake si Duterte, pero lahat ng kanyang mga sinabi hindi niya binawi, pinanindigan niya. Pinanindigan ni Duterte sa presscon niya kahapon. Kaya sabi ko sa inyo maghanda na kayo ng maraming popcorn. Hindi ito matitigil. Hindi ito matitigil. Unang-una, sa issue ng sinabi ng PDEA na walang lista, wala naman daw ganung lista, ay sabi ni Duterte, ay wag nyo nga ako PDEA. Diba? Sabi ni Duterte, wag nyo nga ako PDEA. Siyempre, alam nga namang sasabihin nyo na ang presidente nasa lista ng drug watch. Kaya binira din ni Duterte ang PDEA. Pangalawa, sabi ni Duterte dun sa issue ng fentanyl, niliktorahan niya si Marcos kung ano ang fentanyl. Sabi ni Duterte, ang fentanyl, painkiller yan. Prescriptive drug yan. May prescription daw siya, galing sa doktor. Sabi yung cocaine, mayroon bang prescription yan? Kinounter si Marcos Ang isa pa, may sinabi pa si Duterte, at saka kaya masakit ang loob daw sa kanya ng mga Marcos, lalo na si Glisa Araneta. Kasi sabi ni Duterte, nung panahon daw na presidente siya, gusto raw maging secretary ng Department of Agriculture. Yan. Yan naman ngayon ang isa pang atake ni Duterte. Masakit lang daw ang loob ng mga yan sa kanya kasi hindi niya daw ito linagay sa gabinete. Nung nakaupo daw siyang presidente, nakiusap itong sila Lisa Araneta na gawing DA Secretary. Si Marcos Jr. ay hindi niya naman daw ginawa yan Kasi sabi niya daw kay Bongo, hindi. Ayaw ko kasi alam ko, ano yan nagda-drugs yan. Ayaw ko sa gabinete ko nang nagdudroga. Ipi-play ko to mga kabunyog para alam nyo. Hayaan nyo, tayo naman walang kinakampihan sa mga yan Gusto ko lang sa inyong i-inform kayo, ganito yung sagutan nila. So ito mga kabunyog, panoorin nyo. Ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung PDEA magbigay ng
Ikaw ang PDEA, mag-bricard ko. Sir, ito yung record mo doon sa narco. Kaya naman giit ni Duterte, siya na mismo ang maglalabas ng listahan kapag nakakuha siya ng kopya. Kung presidente maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasan na naman yan? Di rin nagustuhan ni Duterte ang banat ni Marcos Jr. na apektado na ng fentanyl ang pag-iisip ni Digong. I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. PRRD has been taking the drug for a very long time now. Para magkaalaman na, hamon ni Duterte kay Marcos. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Dagdag pa ni Duterte, dati na siyang kinausap ng pamilya Marcos para gawing Agriculture Secretary si PBBM. Pero tinanggihan niya raw ito. Hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Heto rin ang dahilan, kaya't hindi raw niya sinuportahan si Marcos nung panahon ng kampanya, kahit pa running mate nito ang anak niyang si Sara. Hindi ako nagkampanya na ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Nilinaw ni Digong. O ayan mga kabunyog Kaya yung sinabi ni Amy na nagsorry na daw sila Baste o parang nagsorry ang mga Duterte sa nangyari nung Sunday, wala. May nakita ba kayong pagbabago sa statement ni Duterte kontra sa mga Marcos? Kasi ang tono ni Amy, nagsorry na daw si Baste. So parang sabi ni Amy, parang okay na kasi nagsorry naman na. Nagsorry na daw si Baste. Pero ang totoo, wala eh. May nakita ba kayong paghuka sa mga sa mga tira ni Duterte kay Marcos Jr.? Hindi. Tama ka, Kabunyog Erwin Barilla, popcorn to the max ito. Wala pa. Ano yan eh? Ano to? Lalalim pa to. Malalalim pa tong hidwaan na to. Marami pang mga sinasabi si Duterte. Pero sa totoo lang mga kabunyog, sa totoo lang, totoo naman na si Marcos, si Duterte, hindi naman yan aktibong nangampanya kay Marcos Jr. nung election. Hindi siya, kaya lang wala siyang magawa nung nakaraang election ng 2022 kasi yung anak niya tumakbo na bilang vice president. Hindi sinunod yung gusto niya. Kasi si Digong, nung elections talaga nung 2022, ang gusto niya talaga, yung anak niya maging presidente. Kaya lang, hindi sinunod ni Sara si Digong. May away nga eh. Away pamilya eh. Away pamilya. So ngayon, talagang nag-decide si Sara on her own at siyang vice-presidente dahil nga kinumbinsi siya. Maraming nagkumbinsi sa kanya. Si Amy, kinumbinsi pa siya ni Gloria Arroyo. Kaya ang mga diyan mga kabunyog, totoo naman 'yon na nung elections ng 2022, talagang si Duterte hindi naman siya solid na nag-Marcos. Kaya lang nung nakita niya na yung mga tao niya, Marcos talaga yung sinusuportahan, yung anak niya Marcos. Tapos sila Panelo din, sila Roque, yung mga tao niya mga Marcos. So hindi na siya umimik, hinayaan niya na lang ang mga ito na ikampanya si Marcos. Bahala na sila. Parang kung sa kanya free zone. Wag lang si Leni. Kumbaga kay Duterte noon, basta't wag lang si Leni. Bahala na kung manalo si Marcos o si Isko. Para sa kanya, mga niya yan. Okay lang yan. Mag Duterte mag-Isko, ay mag Marcos mag-Isko. Okay yon. Pero hindi siya aktibong mangangampanya. Hindi naman talaga
Hindi naman talaga in fairness kay Duterte, sabi ko naman sa inyo, tayo dito, objective tayo, objective. So, si Duterte, ang ayaw lang nila Duterte, manalo si Leni. Yung ibang mga tao ni Duterte, nagsuporta kay Isko. O halimbawa, si Cayetano, nag-Isko Moreno yan. Isko Moreno yan si Cayetano. Sila Muka Uson, sila Banat Bay, nag-Isko Moreno yan. Patuloy ako sa dinidiscuss ko. Nung elections, totoo naman yung sinabi ni Duterte, hindi naman siya nag-Marcos talaga. Kaya lang, dahil nakikita niya na yung anak niya tumakbo ng vice president kay Duterte, kay Marcos, tapos yung iba niyang mga tao, tulad sila Roque, sila Roque, nag-Marcos na. Tapos sila Robin Padilla, nag-Marcos na. Mga tao niya yan eh. Pero yung iba niyang mga tao, tulad nila Castriciones, yung sekretary ng DAR, saka si Muka Uson, si Cayetano, ayun, mga yun eh. Mga Duterte yon pero Isko Moreno. Kaya ang nangyari kay Digong, na lang siya, parang bahala na kayo. Ngayon, nanalo si Marcos. Okay na rin sa kanya yon kay Duterte, kasi ang importante sa kanila, wag manalo si Leni. Yun yung bottom line. So, hindi nanalo si Leni. Tuwang-tuwa sila dyan. Kaya lang, ito na ngang nangyari ngayon. Na ang Marcos, dumistansya na sa kanila. Ang plano na ng Marcos at ng Romualdez, mag-perpetuate ng sarili nila sa puder. Lampas sa 2028, sila pa rin. So, hindi matutuloy yung plano nila na si Sara ang maging presidente sa 2028. So, dito na ngayon nagkakaproblema. Sabayan pa ng parang nararamdaman nila Duterte, isusurrender siya sa ICC, lalo na. Tapos yung kanyang mga galamay tulad ni Kibuloy, ginigipit pa. Talagang pinipilayan. Talagang nagagalit na sila Duterte diyan. Kaya yan na yung nangyari nung yung rally nung Sunday. Kaya matitindi yung mga binitiwan ni Duterteng akusasyon. Ngayon, matapos ba yung pangyayari na yon? Dahil sabi ni Amy, nagsuri naman daw na sila Baste sa kanila. Wala, sa tingin ko ito, tuloy-tuloy ito. Pag sabi nga ni Marcos na, hindi, dahil lang siguro yan sa fentanyl, kaya nagsasabi ng ganyan. May sagot ngayon si Duterte. Linikpurahan si Marcos tungkol sa fentanyl. Mayroon pong video niyan. Mahaba yung paliwanag ni Duterte. Sinagot niya yung fentanyl issue. Mamaya po, i-play ko po yon. Hindi ko pa kasi na-ready yung video eh. Kaya anyway, so ngayon mga kabunyog, ito yung latest dyan sa away ng Duterte at Marcos. Alam nyo, ako kasi, wala naman sa akin kung anong sinabi ni Duterte, natin, banggitin natin at tapos ipaliwanag natin ano bang nangyayari. Kasi dito sa Enzo Recto at sa Attorney Ricky Tumuturgo at sa aking mga social media platforms, dito, pinipilit kong sabihin kung ano yung nangyayari. Wala, hindi ako bias dyan. Hindi ako maka-Romualdez, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Duterte. Ako'y makabayan. Yun. Para ako sa bayan. Ang mga pinapaliwanag ko sa punto de vista ng mamamayang Pilipino. Kung ano yung tama para sa bayan. Yun ang punto de vista ko. Okay, mga kabunyog, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.